everyone, Charlene Pakatang here and welcome back on my YouTube channel. In today's video, pag-uusapan natin yung two types of Facebook ads targeting. So ano nga ba yung two types of Facebook ads targeting? Huwag na natin palampasin. Let's go! Sa Facebook, hindi lang dapat ikaw basta-basta nagta-target. Kailangan alam mo kung yung targeting mo ay under ng algorithm ng Facebook or under the fact targeting. So, paano mo malalaman kung algorithm-based at sinasabi natin na fact-based? So, basically, pag sinabi natin na fact-based, ito yung mga specific. Okay? Specific targeting, while yung tinatawag natin na algorithm-based, which is Facebook algorithm-based, sila yung mga general. FB algorithm-based. Pero syempre, magbibigay ako sa iyo ng example. Kung ito ay specific, dito naman general. Sa general natin, for example, nasa industry ka ng mga business opportunity. For business opportunity, we can target as an algorithm is yung mga entrepreneurs. Or entrepreneurship. Diba? Ngayon, since ito ay algorithm-based, which is general term siya, kumbaga broad, hindi mo kasi masasabi na itong entrepreneurship na to is marami yung mga tao na specifically interested sa entrepreneurship. Maaari kasing nagustuhan lang nila yon, na-like lang nila yung page na yon, pero hindi talaga nila gustong mag-business. In some point, siguro nagustuhan lang nila na i-click yung page, i-like yung page just to see kung ano yung mga business na pwedeng masimulan. Pero yung sabihin na very engaged talaga sila na mag-start ng business, hindi lang basta entrepreneurship yung target mo. That's why it's very important na malaman mo din yung tinatawag natin na fact-based kapag entrepreneurship or mga entrepreneurs yung gusto mong i-target. Amazing. So kung entrepreneurship yan, and then the specific one could be the person, tina-target nila or na majority, including me, is Chinkitan. Diba? The personal brand. Ngayon, kung tinarget ko ang entrepreneurship, at the same time nilagay ko na Chinkitan, that means it's very specific na yung mga taong nag-follow ng entrepreneurship, nag-like ng pages na entrepreneurship, at pinalo si Chinkitan, ay very high targeted, na very interested sa pagtatayo ng business. Okay, dahil nga si Chinkitan ay kilala as a wealth coach, that means si Chinkitan din ay mahilig magturo about the business. Okay? Now, bukod sa business or entrepreneurship, pwede mo rin gamitin itong general and then specific, which is the algorithm-based and the fact-based sa iba pang industry. For example, nasa vehicle industry naman tayo. For vehicle, usually tinatarget lang natin dito yung mga brands. Okay? Marami naman yan. Toyota. Diba? Toyota, kapag sinet mo yan sa Facebook, mag-under yan ng category of vehicle. Ngayon, kung gusto mo na mag-run ng Facebook ads para sa mga tao na mahilig bumili ng kotse o kaya naman interesadong bumili ng kotse, dahil nasa algorithm-based pa yan at general pa siya, di ba? Naka-general pa siya, vehicle yan, hindi lahat ng tao na nag-like ng Toyota page or ng Toyota website ay may kakayahang bumili ng Toyota. Di ba? May kakayahang bumili ng sasakyan. Ngayon, kung yung tao na to, halimbawa, gamitin natin si Juan. Okay? Si Juan, then si Pedro. Ang mga walang katapusan na cast natin dito. Si Juan is isang tricycle driver. Disclaimer lang, hindi ko din discriminate ang tricycle driver, but I'll explain it further in a while kung bakit yun yung diniscuss natin. Then si Pedro naman na isang business owner. Ngayon, si Juan at si Pedro parehong nag-like ng Toyota. Pareho nilang gusto na magkaroon ng sasakyan. Pero pagdating dun sa means to buy, which is yung kakayahan na makabili na siya ng sasakyan,
Dahil tricycle driver lang si Juan, maaaring 3K to 5K lang per month yung kinikita niya. On which, hindi pa yun enough para makabili siya ng sasakyan. But it doesn't mean na wala siyang kakayahan na bumili ng sasakyan in later stage. Kaya in the future, di ba? Meron pa din, pero pagdating kasi sa vehicle, may tinatawag pa tayong mga down payment, di ba? Monthly amortization, which is hindi kakayanin ng 3 to 5K na kita kada buwan. Unless merong another source of income si Juan, di ba? Unlike kay Pedro na siya ay business owner, that means kumikita yung kanyang business, possibly mga 20K to 50K per month o kaya 10K per month. Ibig sabihin, merong kakayahang bumili si Pedro ng Toyota compare kay Juan. Kaya natin ina-identify kung under siya ng generic or ng algorithm base at saka na specific para hindi masayang yung pagta-target natin pagdating sa Facebook. Since Facebook is all about testing, you need to know kung kailan mo gagamitin ang general lang at kailan mo gagamitin ang fact-based. So again, the two type of Facebook ad targeting is the algorithm-based and the fact-based. Hopefully, marami ka natutunan on this short tutorial, and if you want to know more about Facebook, visit mo yung nasa card dito about the metrics naman niya, nilalagay ko rin, and the other informations about the Facebook. And magkakandak ako ng free tutorial. So, abangan mo yun dahil ilalagay ko yun dito sa ating channel at magpo-post ako dito sa ating community. So, that's it. And thank you for watching. Once again, this is Coach Sherlyn Pakatang, always praying for the better and best of you. God bless you.